Isang magandang mapagpalang araw muli sa atin lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. So what's up sa atin lahat mga boss. Itong vlog na to ay ito yung part 2 ng vlog ko doon sa huli. Doon sa title na kung paano natin i-recycle yung mga flower base na itatapon na pero pwede pang pakinabangan at pwede pa nating i-recycle mga boss. So kung makikita nyo mga boss, ito yung mga dati kong pinutol na at nag-grind na natin. At ang gagawin na lang natin dito is yung lalagyan na lang natin ng mga halaman itong mga to. So ang hindi ko na pinakita yung mga huling video natin dito kasi siyempre masyado nang mahaba yon. Pero shortcutin na lang natin at ipapakita na lang natin yung mga video kung saan nagawa na natin siya at natamnan na natin siya at nailagay na natin sa ref tab. So ano pang inaantay natin mga boss? Tara, umpisahan na natin to. So ayan na mga boss, ito na. Ito na yung nagawa natin. Ito yung pinaka-final setup na po ng ating ginawa nating submersible plants. Kung makikita nyo, ito. Bali, ito po yung mga flower beds natin. Yan, ganyan itsura niyan. Ganito yung mga flower beds natin na ginawa natin. Tapos tinamnan natin ng jungle vallisneria. Ayan. So, ilan itong mga to. Tapos, hindi lang yung mga yun, boss. At naglagay din tayo dito ng ganitong halaman na submersible din. Yung kabomba. Ganyan po ang itsura niya pag nakaangat. Pero pag nakalagay po sa ilalim ng tubig po yan, ayan po, ganyan po siya. Ayan. Maganda po yan. Ito. Tulad nito, maganda po itong ganito na klase ng halaman. Kabomba. So, ganito din yung iba. So, yung mga iba nating mga dito, halaman, gumamit na lang tayo dito ng mga plasticware. Katulad nito. Ayan. So, yung mga ganitong halaman, pwede po sila sa submersible at pwede rin po silang immerse. Yung mga immerse po yun yung nabubuhay po kahit sa lupa lang. Wala sila sa tubig, nabubuhay po yung mga yan. Yung mga submersible, yan yung mga kahit nasa ilalim po sila ng tubig, mabubuhay at mabubuhay po yung mga yan. So ganito yung setup natin at napakalinis naman po talaga. Kitang-kita nyo yung linaw ng tubig. So ang gagawin natin dito is lalagyan natin to ng isda. So bali ang ilalagay ko dito is pinagpipilian ko yung P-dirt or yung full gold gapi natin. So bali naglagay lang pala tayo dito ng mga buhangin at may mga kasamang mga bato. Malalaking bato at maliliit na mga bato. Ayan, katulad dito, malalaking bato. Bali ito mga bato na lang to is kinuha ko na lang po sa ilog or yung mga irrigation. Katulad dito, papakita ko kasi meron pa ako mga naka-reserve na mga bato. So katulad nito, meron pa akong naka-reserve na isang timba na mga bato at mga maliliit na bato. Yung mga iba is mga buhangin sa ilalim nito. Bali maganda kasi ito nung nakita ko kasi nung nasa ilog ako, irrigation, is nakita ko na itong mga bato is napakaganda nilang tignan. Kaya ang ginawa, naisip ko is kumuha at ilagay na lang sila sa ref tab. Ang purpose kasi nito boss kung bakit naglagay ako ng mga tupperware, yung mga flower base na katulad ng ganito sa halaman. Kasi pwede rin kasi nating ibenta tong mga to. Isang bundle po ng katulad ng ganito is pwede natin po silang maibenta. Yung mga ganyan. Tapos pag nagkaugat po yan katulad ng mga ganyan, magkakaroon ng ugat kasi ito mga to. Magandang mapagtataguan to ng mga isda natin na mga fry. So kung makikita nyo, katulad din nito, itong pinaglagyan ko nito is tasa lang po ito, coffee mug. So yung mga coffee mug, wag nyo din pong itatapon, lalo na sa mga nag-aalaga ng mga isda. Ay yung mga katulad ko na fish keeping. Kasi katulad nito, yung tasa, pwede na natin pakinabangan yan. Katulad nito, naging flower beds na po siya. I mean, naging paso na siya sa mga submersible plants natin. Ayan. Papakitaan ko kayo ng sample niyan. Katulad nito, meron akong bakante dito. Yan. Meron akong bakante dito na coffee mug. So, wala na kasing handle to.
Kaya ang ginawa natin, since marami tayong ganito at hindi rin naman na magagamit at itatapon na lang din naman na, so naisip ko na gawin na lang din nating tamnan ng mga submersible plants natin. Meron pa pala ako ipapasilip sa inyo, yung mga tuxedo natin. Kung makikita nyo yung mga tuxedo natin, nagkukumpul-kumpulan sila para na silang mga Nemo. Ayan o, ang ganda nilang tignan. Maganda talaga yung mga isda pag nagsama-sama para silang mga schooling fish. Ayan. Yun o. Ganda nila. At kung makikita nyo, napakalinaw din ng tubig. Ayan o. Clear water na po yung mga yan. Ayan. Bali yung setup ko nga pala dito mga boss is 1 week na po yung nakakaraan mula nung naitanim to at nailagay sa submersible area. Nakalagay sila sa ref tub. Kung makikita nyo mga boss is lahat ng mga halaman dito ay buhay na po yung mga yan. Kaya yung mailalagay natin at mapipili natin na strain na ilalagay natin dito, for sure is matutuwa at talagang magiging healthy sila dito. Antayin lang natin na yung mga dahon ng mga to or yung mga halaman natin is magkaroon ng ugat. Tulad nito, papakita ko yung may mga ugat-ugat na po yung mga yan. Di ba masyadong kita? Kunin natin itong isa para makita natin yung mga ugat niya. Yan. Mga ganyan. Yan yung mga ugat niya. So, i-maintain na lang natin to na gupit-gupitan para sa ganun is lumago pa sila lalo. So, pag yan, inilubog natin yan, magiging itsura niyan. Ito mga halaman na to is mga lutik lang to mga to. Pero pag ang mga halaman na to is talagang sikat na sikat sila sa araw, parang nagmumukha na rin silang high-tech na mga halaman to mga to. Pero ito mga to is lutik lang mga to. Update din tayo sa mga red sword tail natin. So kung makikita nyo, ito na po yung mga red sword tail natin. Yung mga natin dyan, yung mga fry natin, kahit pa paano nagiging juby na rin sila. So marami yung mga to mga boss, meron pa dito sa ilalim nito. Kasi dyan sila nagtatago. Yan. Dito sa mga water lettuce na to. So ang nangyayari, pag gusto nila na nasisikatan sila ng araw, dito sila pumupunta sa mga bakante na walang water lettuce. Pero pag sobrang init na, ito yung pinaka-purpose niyan, is nagtatago sila dyan sa ilalim niyan. So mga boss, idadagdag ko na lang din pala sa update yung mga inaalagaan natin dito ng mga gulay. Kung makikita nyo, katulad nito, yung mga gulay natin, ayan na po, napakarami na po ng bunga ng ating mga kamatis. Siguro after 1 week or 2 weeks is pwede na itong i-harvest. So yung mga yan, katulad ng mga yan, yan. So madami yan, mapapansin nyo, ayan. So ginamitan ko lang dito sila ng tali para umangat sila at hindi nakalaylay sa lupa. Ayan. Kung makikita nyo, daming mga bunga niyan at hindi pa hinog yan, puro mga berde pa lang yung mga yan. At hindi lang yan, dito sa kabilang side natin. Ayan pa. Kung makikita nyo, sobrang dami ng bunga. Sa isang puno pa lang, ayan na. Ganyan nakadami yung bunga. At kung titignan nyo mga boss, meron din tayo dito yung talong. Ayan na nga, namumunga na rin yung ating mga talong. Mga eggplant natin, ayan. Bali, ito yung dinadagdag natin na pinagkakaabalahan dito sa ating farm. At hindi lang yan mga boss, mayroon din tayo dito mga sili na panigang. Tulad nito, ang dami ng bunga niyan. Ayan. Mga siling panigang natin dyan. Stig na stig. Ayan. At dagdag na rin natin sa update yung ginawa natin dito na bakod dito sa ating pinakaharapan. Ayan na. Kung dati is sobrang masukal to,
sobrang dumi at napakarami mga ligaw na halaman, mga damo, ayan na. Kahit papaano naayos na rin natin yung pinakaharapan natin. Ayan. So ayan mga boss, hindi lang muna ako magpapakita sa vlog natin ngayon. Kasi nakakalungkot na isipin, pero nung mga nakaraang araw kasi is na-aksidente tayo. Bali nalaglag po tayo sa puno ng santol. At ang tinamaan po sa atin is dito sa parte ng hips at parte ng shoulder natin. Bali may pilay po tayo dyan. Pero kahit paano naman nakakilos pa rin naman tayo, yun nga lang, hindi lang ganun kabilis kumilos. Kaya sa vlog ko na to, sa video ko na to, is hindi ako nagpakita kasi sa tuwing nagsasalita din ako, is iniinda ko rin kasi yung sakit at ang pangit ko lang din tignan, alright. Hindi pa ganun pang pangit, talaga namang pangit. Yan na mga boss. Kaya mga boss, hanggang dito na lang muli ang aking vlog at gusto ko na rin po kunin yung pagkakataon na i-shout out po ang estudyante po ng PSU Asingan na pumunta po dito para kumuha po ng kanilang isda. Maraming salamat po sa inyo at sa mga hindi pa po nakasubscribe dito, please lang pakisubscribe na lang din po ang aking YouTube channel at hindi lang po, pakiclick na rin po ang notification bell at pakishare na lang din po para sa mga taong hindi pa po nakakaalam na meron tayong paninda or merong fish keeper dito sa parte ng Labuan, Sanggentin, Pangasinan. Kaya hanggang sa muli, ako'y muling magsasabi sa inyo ng happy fish out. Alright, pabuhay kayo hanggat gusto nyo. Alright.